Okay, so andito tayo sa Baras Rizal. Kasama natin si Sir Toto Santos. At andito tayo sa kanilang private resort. Mosaville, sir. Mosaville. Ayan. So, sir, itong resort nyo ay bagong-bago. Bago lang. Bago lang. Yan. Ang January lang kami officially open. Okay. So, ito po ay bagong acquired din? Bagong acquired last year actually. Last year pa na-acquired. So, itong resort, though operational na, ang daming ongoing construction dito. Marami pa rin. Dahil si Sir Toto ay, by profession, ay engineer. Yes. Ayan. At kay Sir, retired na. Retired na. Retired na. So pinagkakaabalahan na lang ngayon. Para continuously busy while retired. So, ito yung mga personal project ni Sir Toto. By the way, sir, saan ho kayo nanggaling? Nanggaling ako sa Macau. Macau. Nagsawa na ng katatrabaho sa Macau. Hong Kong, Macau actually. Hong Kong, Macau, Singapore. As engineer po kayo doon, sir? Engineer po. Tapos dito rin sa Pilipinas, nakagawa rin tayo rito ng isang project. So, balik ulit ng Macau, then nag-senior na, hindi, pahinga na. Pahinga na. Ilang years po ang ginugol nyo sa trabaho sa Macau? Almost 30 years. Almost 30 years. So, Hong Kong, Macau. Wow. Ano po yung na-mention nyo na project dito sa Pilipinas, sir? Yung City of Dreams, Manila. Kayong gumawa nun? Bali akong naging project manager isa sa naging project manager ng City of Dreams, Manila. Wow, big time. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Doon naman sa Hong Kong and Macau, ano yung mga... Sa Hong Kong, ako yung naging project engineer ako sa Hong Kong ng Chiplacok Airport ng MEP. Yung airport nilang malaki? Yung malaki. Yung malapit sa dagat? Malapit sa dagat. Chiplacok. Chiplacok. Ayun. Ito yung may bagong bridge ngayon po, sir, no? Opo. Connecting Hong Kong and China. Opo. Then sa Macau naman, naging project manager din ako sa Melco. Sa Galaxy, sa Venetian. Wow. Macau Tower, Macau Tower, mga project natin dati. So namimiss mo yan, kaya hanggang dito sa retirement, may project ka pa. Ito yung aking parang parang masaya ko rito sa ginagawa ko pag yung may nauutusan na may natatapos na outcome ng trabaho. So kahit na pinagbabawalan na ng mga anak niya at misis, ay diretso pa rin yung trabaho dahil ito yung buhay. Okay, sir, pasukin natin. Sige. Okay, let's go. Okay. So, ilang hectares po itong property, sir? 1.3 hectares to. Wow. So, actually, ito dadat na namin na mga structures to. So, minodify na lang itong harapan. Linagyan ng parang facades. Ito. Then yung lahat ng electrical, kami na rin gumawa niyan. Yung ceiling, nagkumuha lang ako ng contractor para gawin. Pero yung mga contractor, actually hindi contractor purely mga workers lang. Parang diretso sa'yo. Para ikaw pa rin yung contractor. Parang pa rin ako, pa rin ang contractor. So yun. At saka rin ang ko kasi ang aking panuntunan is yung para makapagbigay lang talaga ng employment. Kaya ayoko ng contractor Ako kasi may option ka na ibigay mo na lang sa contractor lahat ng project na to para sila na ang problema. Kaya yun ang gusto nga ng misis Kaso sabi ko, yun ang hirap dahil umuwi ako. Parang inisip ko parang ako lang yung nakikinabang sa sarili ko Walang, pinasisweldo ka ng maayos, pero wala ka natutulungan. So dito sabi ko, pag umuwi ako, gusto ko talaga yung makatulong Kasi unang-una,
yung binala ko yung yung ano rin dati yung pasukin sana yung politika. Sabi ko kaso yung pwede ka naman tumulong in other way. So, Okay. ito yun. Yung Eto na. ito Magbigay yung- na lang ng employment. Yes. Okay, sir, pwede natin silipin konti. Sige. Okay. Okay. Let's go. Siyempre. Ito na, munang napansin ko kagad. Yeah. Pasokin natin. Okay, sige. Let's go. Ayan. Yan. Pasok. Ayun, ganda. So, ito yung mga na binago, yung mga ceiling, lahat ng lighting. So, linagyan ng dekorasyon na konti. Tinulungan din ng mga anak na sila naman ang gumawa nito. Sila, mga anak niyo, sir, ay may engineer din? May architect yung gawa May ni architect, engineer, engineer at saka interior designer. interior designer. So sila, nagtulong-tulong na sila dito. Sila na yung gumawa nito. Ako na Ganda. nagpa-implement to. Parang American house. American house daw, actually. Ganda. Wooden glass. Yung glass siya. Puntahan mo natin yung mga swimming pool. Sige. Okay. At yung garden. At yun naman po yung mga attraction doon sa mga bisita, sir. No? Opo. Anong purpose po nito, sir? Ito, Parang pavilion hall, ito, pavilion. Parang pavilion, So, dito yung, pag may mga event, may mga binyaga. Kaya naman itong magkano ng mga 100 siguro. Kasama na yung dun sa kabila. Tapos yan yung parang buffet area. Yung mga pagkain dyan, lalagay dyan yung pagkain. Diyan na yung catering. Then dito, yung mga upuan. Na normally ito inaayos na lang nila itong yung ceiling, nalagyan na ng mga yung parang mga drapes. Yun. Pag na-drip na yan, iba na yung tsura. So sir, nung nag-retire ka, kailan ka lang ba nag-retire? 60 years old ako nag-retire So after ng senior ko nga, actually meron pa kaming isang project sana sa Cyprus. Oo. Yun ako sumama. Hindi mo na kinuha. Hindi na kinuha. So, yung mga marami pa rin naiwanan doon ng mga Pilipino rin, ng mga kasamahan. So, sila na. Sabi ko, ayoko na. Tigil na at pinatapos ko lang yung bunso namin. Natapos, sabi ko, okay na. Okay, misis, walang katapusan ng trabaho. Ilan ba sir, anak mo sir? Ano ako baog yata. 6 lang yung aking anak. 6. Pero sa kakahabol ng lalaki kasi. Oh. So, yun, dumami. So, 5 babae, 1 lalaki. Bunso ang lalaki. Hindi. Nakapang-4 pero humahabol pa ako na gusto ko sana ng 3-3 kasi yung sumunod, babae uli, 2. Kaya tigil na. Tigil na. At lahat sila sir nasa Macau and Hong Kong. Yung 4 nandoon, yung 3 pala nandoon, yung isa sa Hong Kong. Yung isa dito si Doc, yung panganay. Ang doktora niya. Si yung 4 nandun sa sa Macau. Mahirap ba yung trabaho niyo, sir? Mahirap na masaya dahil kumbaga sa compensation talaga ng pag alam mo, Maganda, syempre. Oo, maganda. Pero sabi ko hindi naman sa pera lang tayo masaya Okay. Yung palagi sinasabi ko kay Mrs. yung aking talaga is yung makatulong. Yun ang palagi kong sinasabi na na mas maganda yung pakiramdam ko kung nakakatulong ako ng kapwa, ganun. So kaya nga pati yung sabi ko yung agribusiness na kaya kita tinawagan dahil nag-agribusiness din ako rito rin ako kaya lang medyo hindi na maalagaan. So inano ko na, in-stop mo na. Then kami ng mushroom. Doon sa mamaya pupuntahan natin siguro doon. So ito may billiard ka naman sir? Ito may billiards. Ito kasi may mga guests na naghahanap ng gagawin. Oo, yun. Sabi ko sige, lagyan natin ng marami pang gagawin to. Sabi ko yung trabaho rito baka mga 50% pa lang o 40% pa lang. Nagagawa. 60% pa yung gagawin ko. Pero marami na kayong guests. Marami naman, sir. Actually, mayroon ng nagbaback-to-back. Like itong mga swimming pool, bago rin to lahat, Bago sir. ito lahat. Bago. Ito, ginawa na namin yan. Pero may contractor ako rito sa swimming pool. Sa swimming pool. Oo. Pero mostly, local din yung kinuha ko. Parang makatulong sa ng trabaho. Makapag-generate ng trabaho.
So, instead na maging lahat isa contractor, local, Ilang swimming pool po lahat? bali Sir. 4 ito eh. 4. Oo, ito yung 4 feet, 4.5 yung sumunod, yung sa baba, yung sa pinakababa 5, then meron ako isang kiddie pool doon na 2 Kiddie feet. pool. Oo. Ito yung sinasabi niya na for kiddie pool, pero andun yung mga senior. Ayaw nilang, kasi medyo ano to, yung cascading ba na mataas ng kaunti. So ayaw nilang ayaw nilang lumakad na rito, mataas daw. Ito yung papunta sa gazebo. Punta natin, sir. Oo. Sir, ikaw na yung master plan nito. Ang master plan actually, yung aking anak, yung architect. Siya gumawa ng master plan. Rito ng master plan. So, ng implementation sa akin lahat. Yun. Kumusta, sir, yung buhay? Retired. Considered OFW ho ba kayo? Considered OFW. Okay, kumusta po yung buhay OFW na big time? Hindi naman. Actually, pasalamat din ako sa boss ko dahil yung tiwala nila, gano'n. Ang boss niya ba Chinese? Chinese, oo. Pero, bali, ang boss ko talaga na direkta ako nung nagre-report is yung sa Sri Lankan siya yung Mr. Jiso. Gaano kasaya yung career na yon as engineer? Masaya in terms na dahil naabot ko naman yung tugatog ba ng pagiging engineer. Yung peak ng wala nang pupuntahan eh. So sabi ko hindi ka na magiging vice president o hindi ka magiging presidente ng otherwise kung magagawa ka ng kumpanya mo. So yung yung level ba ng pagiging engineer is narating naman. So sabi ko nga pwede namang kumbaga sa abot mo na rin yung career ng peak mo. So okay na. Marami bang nakakaabot ng ganong level, sir? Sa Macau actually marami lalo na sa planning. Yung sabi ko kaya pinagmamayabang ko pa rin yung mga engineers natin na mga sa planning. Kasi sila talaga yung magaganda mas maganda pa sa amin yung mga sahuran nun. Ganda ng nila. Actually isang professor ko kinuha ko ang dati kong professor sa university. Na napapunta ko rin sa Macau yun. Nakasama namin doon. Tapos siya yung kumbaga siya yung pumalit sa pwesto ko ng professor ko dati. Nung nag-retire ka? Nag-retire ako. Then, after na nag-resign ako sa isang isang company. Para nga makapasok siya. Oh, I see. Then, nung nakapasok siya, so sabi ko, sir, ang maganda ritong talaga, pwestuhan is yung sa planning. Kasi maganda ang sahuran. Lumipat siya ng planning. Si Sir Baliktar. Yeah, sir. Hi. So, Sir Danny Baliktar. Baka retired na rin ngayon, sir? Hindi pa. Nagtatrabaho pa yata siya sa Galaxy ngayon. Sinasabit pa ako yan nung dati eh. Oo. Anong sinasabit? Sa yung IPD ko yata professor to, tsaka power plant design eh. Oo. Sinasabit, bumagsak, gano'n? Gusto pa ako isabit yan eh. Sir, pasensya na. Tapos bamantakay mo yan, naging ko sa Macau. Pasok sa kanya. So hindi mo rin masabi na halimbawa kahit college ka, kahit hindi ikaw yung top of the class. Yes, kaya nga sabi hindi ko, ibig sabihin hindi ikaw yung magpa-fly. Sabi ko kay Sir noon, sir, huwag mo akong isasabit, magaling ako, hindi lang ako nag-aaral. Sabi mo? Hindi lang ako nag-aaral, sabi ko, hindi lang ako nag-aaral. Pero magaling ako sir. Niyabangan ko na lang, parang pas ako eh. Pero naging kaibigan, tapos magaling na mentor. At may na-feature din kami na naging ka-work mo rin. Oo. Si Sir Allen. Sir Allen. Yun, ang mga matitindi sa planning. Oo. Sila po yun, yung tatlo na hinahanga ko sa planning. Si Sir Allen, si Sir Jojo Alcaracin, at saka si Sagkal. Yun, si Mr. Sagkal. Tatlo sila na magagaling sa planning. Si Sir Allen po yung na-feature natin na may resort doon sa Nueva Vizcaya. Na at the same time, nung pumunta tayo sa States, tinuro tayo sa LA at saka doon sa Disneyland. Kasi sa Disneyland po siya ngayon. The best yun, the best. Idol ko yun. Nakatrabaho ko siya sa Layton. Magkakasama kami niyan. Pati lahat naman sila. Yung tatlo na yan, nakasama ko yan sa nakasama niyo lahat. Nagsama-sama kami lahat doon. Kumusta sir yung
kayo doon sa career ninyo na syempre foreigner kayo from the Philippines. Kumusta yung treatment ng mga paano kayo equal level ba nung mga puti? Hindi actually ang nangyayari nga parang ganito kasi nung sa Layton ako actually dati. Yung may project kami sa Hong Kong. Nag-retire ako nag-resign ako sa kanila. May project kami kasi sabi ko uuwi na ako for good na. Eh mantakay mo yung pagdating namin sa Pilipinas. Sila yung nakita ko na pero consultant na lang namin sila. So kami ang boss dito. Okay. So yung boss namin dati na nag-uutos sa amin, kami inuutosan namin sila. Pero parang baga sa yung hierarchy kasi ng talaga natin is Briton, American, Australian. Sa Asia naman is Japanese. Okay. Pero napakaswerte namin dahil nga yung boss namin nagtiwala sa amin na mga Pilipino tayo na kami yung rito, kami ang dinala rito sa yung City of Dreams. Ito yung City of Dreams na. Manila. So lahat ng boss ko dati sa Hong Kong nagtatrabaho sa amin parang gano'n. So yung yung dati parang ikaw yung inuutusan pagdating dito, ikaw yung sila. Ano sabi nila? Trabaho lang. Trabaho lang. Gano'n. Trabaho lang. Pagdating uli sa Macau, dahil siyempre balik na naman doon sa kailang ayoko na mag-apply sa kanila. Diretso na ako sa Melco. Kaya yun, pupunta na ako sa boss ko sa Melco. Kasi kung pupunta ako sa utusan ka na naman. Utusan ka na naman. So nag-retire ako sa Melco na. Kung ano yung may-ari ng yung City of Dreams Manila. Doon na rin. Doon ako nag-retire. Which is okay naman. Maganda naman yung samahan namin. Mga Chinese yung aking mga kasamahan doon. Naging amo. Financially rewarding, sir. Yes. Sobra. So, kung sabi ko nga, kung dito ka magtatrabaho, hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha. Ang mga kasamahan ko yan, sila makakapag-attest yan. Ano ang sekreto, sir, ng pagiging successful sa engineering? As engineer? Ang kasi, ang engineering, sabi nga nila, 1% lang yung ang technical mo na gagamit. Puro yung talaga, yung paano ka makikisama paano sila. Kasi ang napakaliit ng industry ng construction parang ganoon Magkikita at kita kayo kung gago ka sa yung mo, hindi ka nakukunin. Ayan, gaya nito, halimbawa pag dito na ikaw yung naging sila naman yung nasa baba, kaya ikaw naman sa taas. Parang pag ganun-ganon lang kumbaga maswerte nga lang kasi yung tiwala ba na pinagbigyan ka ng mga amo mo na kahit na Pilipino ka, ikaw yung nag-lead ng project, parang gano'n. Sir, dito sa libangan mo ngayon, dito, hindi ka ba na-stress dito? Very stressful dito yung mga workers. Iba yung kultura. Oo. Iba yung kultura. Oo, iba ang kultura rito. Sa abroad kasi yung milestone na schedule, nasusunod talaga Nasusunod lahat. Oo. Dito hindi Dahil sa kultura natin or yung yung mga workers ba hindi siguro professional, ganun ba? Na parang hindi nila talaga mahal yung trabaho Parang gusto nila kumita, ayaw na Pero yun doon ka nagtataka kasi kung nasa abroad, mahusay naman. Mahusay naman. Nagtatrabaho naman. Pero pagdating dito, parang siguro nga masyadong relax yung ating kultura sa pagdating sa trabaho. Maganda pong background to, sir. May view ka pala rito Meron. Ito yung town proper ng Baras. Sir. Hindi, morong na yan, na yan. Morong na yung part na yan. Morong na yan. Dito yung tao rito sa Baras, magkakamag-anak lahat Magkakamag-anak lahat. By the way, sir, saan po si ma'am ang taga Baras talaga? Siya ang taga Baras. Kayo po ay galing ng Romblon ako Romblon. Sibuyan, Romblon. Yan talaga ang hometown ninyo. Sibuyan, Romblon. Yun ang hometown ko talaga. Actually, dito kami nag-dinner kagabi. Ayan, dito pwede kayo rito mag-karaoke, mag-drums. May ka? Meron akong drums dito. Anong hobbies mo, sir? Yung gitara at saka Ito, music talaga. Music, pero may din ako mag-basketball, kaya nabalian na sa basketball. Dati akong athlete kasi talaga. Sa Adamson? Sa Adamson,
Scholar nung first year, second year, hindi na maintain. Pumasok na lang ng varsity Aha. para ma-scholar pa rin. Sa basketball? Apo. So naglalaro kayo sa UAAP? Hindi ako nakaabot ng UAP sa interdepartmental. Kasabang ko yan nakasabayan ko sina Hector Calma. Between Hector Calma at me, hindi pinili si Hector Calma, which is siguro, alam mo naman, magaling naman talaga. So pumasok na lang ako ng track and field. So nakasama ko naman sina Lidia de Vega, Elma Moros, yan. Pero hindi ako naggintong alay. Okay. Kasi nag-concentrate ako talaga sa pag-aaral din. Hindi ko Okay. pinabayaan yung pag-aaral. Kasi galit ng nanay ko pagka sumasabit ako eh. Ang pamilya niyo ba, ang parents mo may kaya? Hindi po, mahirap lang ho kami. Mahirap lang. Ang father ko is a farmer. Kaya gusto Farmer. Kaya gusto mong balikan ng farming. Oo. Ang mother ko, negosyante. Pero nakaraos naman kaming 8 magkakapatid. Nakaka-graduate lahat ng college. Sa Maynila nag-aaral. Aba, kung from the province, Manila ka nagpa-aral, ibig sabihin nun, Kinayod lang ng magulang. Kinayod, lang. oo. So, yung palagi mo sinasabi sa mga tao na kasalamuha ko, hindi hadlang ang kahirapan kung meron kang ambisyon na magkaroon. So, hindi ako naniniwala na yung pag mahirap ka, mahirap ka na lang. Hindi. Kasalanan mo yung kung mamatay ka mahirap. kasalanan mo kung namatay ka mahirap. Oo, mahirap ka rin. Hindi ka pa magsumikap, di ba? Parang gano'n. So, kahit sa mga trabador ko ngayon, yan palagi kong ini-instill sa kanila. Sinasabi, Oo, sinasabi sa kanila. Kasi doon ka masaya pagka yung nakakapagbigay ka ba ng... Parang sa iyo, pagka yung nakapagbigay ka ng mga insights na tuwan-tuwa ako. Kasi yan ang mga magandang... May mapupulot ka bang leksyon na inspiring sa mga tao na hindi habang panahon is kailangan mayos ka, parang gano'n. Yung magkaroon ng ladder, may step ba? Mahirap yung ladder na pababa. Saka yung ladder na tumataas. Pataas. Pataas. Kaya By the way, ito po yung pinakamataas na part ng property niyo, sir. ito na po, ito. Ito yung pinakamataas siya. Bakit sabay-sabay ang construction? Ayun, kung bakit yan. Another question kung bakit bakit sabay-sabay mo ginagawa yung Oh. Sabi ko yung kasi yung ating management, ayaw kaming patrabahuin pag kami mga guest na eh. So ang ginawa ko, inumpisahan ko rito, umpisa ko rin sa kabila, para kung hindi ako pwede rito, dadalhin ko yung tao ko rito. May gagawin kayo. Ayaw kong matingga sila kasi nga, matingga yung mga taong yan, paano sila susunod? So palagi sinasabi ko, Mrs. bakit? Yan ang rason ko kung bakit meron dong sinimulan, meron dito. Kasi kung hindi kami pwede, dahil nga ito ngayon, operational na eh. Operational at the same time, under construction, in progress. So ang gusto ko na hindi matingga yung mga tao, nag-create ako ng ibang pagtatrabaho na area. Kasi medyo malawak naman ng konti. So okay lang. Naintindihan naman ni GM yung aming manager. Kasi ayaw mo patrabaho nun. Kasi nga, Siyempre, ang team ka, ang kasi rito is private. Totoo naman, is a private resort. Tapos may tao na iba, di ba? So, pangit. So, sabi ko, GM, baka pwede kami magtrabaho rin sa ibang Other area. side. Oo, na hindi kami nakikita. Ay, pwede naman daw. Kaya yun. Pero ngayon, pinabakasyon niya talaga yung mga tao dahil nga nandito kayo. Tapos, sabi niya, mamaya, i-vlog ka ni Sir Buddy, puro pukpok. Oo, may pupukpok. Kaya yun, pinatigil. Okay. Ang galing no, sir. May mga bato na, Dati na ito, dati na. Oo, ito. Nagtataka rin ako bakit may mga bato na ganyan eh. Pero may may mga kahoy. So, hindi ko na siya tinanggal kasi parang ang unang konsepto nga namin dito is magtayo ng ng parang mini chapel dito. Kaya sabi ko mini chapel ay karamihan ng mga pupunta rito yung mga bata na, yung mga matatanda di na makaakyat. Ito na po yung yung kalsada, Yan po, yan yung kalsada na Yan yung widening daw yan. So, diyan tayo marami pa talagang gagawin. So, yung may kumikita na ng kaunti, yung kinikita, yun ang aking rin. Sinusuportahan ko rin ng kaunti ng namin, yung sa pera din. Ano ang vision mo dito, sir? Actually ito, inaano ko na parang
pamana na sa mga anak ko anak na mo. ano. Kasi kami na ito, sabi ko, after 10 years, baka wala na eh. Parang gano'n. Tao naman ngayon is 70, okay na eh. 70. Oo, 70 eh, okay na yun. Sabi ko, Pag nag-80 ka, bonus na yun. bonus na, sobrang bonus na. Oo. So sabi ko nga, ang sabi nga nila, very bad very bad investment daw kasi ang ROI mo is parang more than 20 years. Ay saan ka nakakita ng investment nga naman na 20 years, eh tutuloy mo pa rin. Ako lang yun. Kasi nga sabi ko, ang panuntunan ko is para sa mga anak ko na ito eh. Sila na bahala magtumuloy. Di na kami makikinabang dito. Ano. Hindi mo iniisip yung Hindi, kikita ka. Oo, ang iniisip ko na rito nga, yung makapag-generate ba ng employment talaga. Kasi kaya nagdadagdag pa ako ng mga structures kasi sabi ko doon, meron ka na namang makuha ng mga 5 tao, matutulungan mo ng mga 10 tao na sa construction. Sir, hindi ba inuubos mo lang yung pera mo? Sobrang madami. Hindi naman. Ano lang. Yung kita nga, sabi ko, yung kita, Okay. yung ginagastos din. Okay. Kumikita na. Then, yun nga, sabi ko, sabi nga ni Mrs., saka kumukuha ng ano. Sabi ko, basta meron akong tinago dyan. Niloloko ko nga eh. Sabi ko, may ano ko rito. Meron akong baul dito sa ilalim na itong lupa nito. Pero yun nga, ang ano ko talaga, yung maka-generate ng employment. Yun talaga, yung gagawa ko, sabi ko ng... Bakit sir? Ba't yun ang mindset mo? Ano ba yung pinanggagalingan nun? Ba't ganun ang gusto mo? Hindi nga, kasi nung bata ako, parang gusto ko ring pasukin ang politika. Okay. Gusto ko mag-serve sana sa amin, sa Sibuyan, which is marami talagang nag-aalok. Sa Romblon. Sa Romblon. Nag-aalok ng ganito, ganon. Pero hindi ko pinatos na kasi sabi ko, pwede naman makatulong ng hindi ako papasukin pa politika. Kaya nga dito sa tuwan-tuwa ako dito, na-destino ako dito sa sa Manila. Kasi ang daming natulungan ng mga kakilala, mga subcontractor, ng mga friends dati. So, yun, parang pag-uwi mo ng bahay, parang satisfied ka na, marami akong natulungan ngayon. Pero pag wala ka, marami kang may sahod ka, maayos ang sahod mo, parang wala ka naman natulungan. Parang walang isa-isa yung buhay mo eh. Parang gano'n. So, although minsan yung iba siguro hindi na naiintindihan, pero sabi ko, maintindihan nyo rin later on bakit ako gano'n. Okay sir, next tayo. Ayan. Ito, marami pa rin, pati steps nito, mga riser niya, hindi pa maayos. From the original, ano pa to, owner? Original pa ito. So, kalimitan ng gas nyo sa swimming? Merong mga events, meetings, parang yung MICE ba? Meetings, yung mga convention, may mga convention na rin dito na nagkaroon ng yung mga LGU. Karamihan na mga LGU eh. Tapos yung taga Maynila rin. Local nga, kunti lang eh. Ang local dito na mostly is sa LGU. Kasi sabi, LGU. Salamat Mayor Kay Mayor Willie? Oo, kay Mayor Willie Robles. Sa kanya halos lahat ng lahat ng mga LGU niya, dito niya pinapasa sa akin. So, salamat. Maraming salamat, boss. Tayo sa sa mushroom na. Mushroom. Oo. Mas gusto mo na to ngayon, sir? Kasi kumikita eh. Araw-araw kumikita eh. Ito? Oo. Ayan, kadidilig na lang. Didilig lang, Kaya lang, sila kahapon, nag-harvest. Nag-harvest, so. Itong ganito lang kaliit na, 2,000, yan eh. Bags. Nag-generate siya ng daily ng average, kasi yung minsan, gaya nyo, wala tayo. Nag-generate siya ng mga 5 kilos, yung amount na, mga 5 kilos. Pag na-compute mo na yung the whole month, pag i-average mo, 5 kilos a day. 5 kilos a day. So, Malit lang to. Malit lang. So, kaya nga sabi ko, ang sabi sa akin ng nito, mga 3 months, pero nag-ROI kami, 2 months. 2 months. Tapos, lang, from the old structure. The old structure lang. Wala dati na rin kasi dati na rin itong mushroom talaga to. Mushroom house talaga ginawa niya talaga for mushroom din. So, inano ko lang yan. Parang nire-enforce ko lang siya ng mga bakal-bakal na, Kasi, yung
mabulok na ba. Mm. So linagyan ko lang kasi pan-testing nga. Sabi ko testing lang, hindi ko naman kailangan na... So, ano mo to, sir? ayusin ko na pagkaano. Palalaking mo to. Palalaking ko. Kaya sabi, pagbalik mo siguro, baka dumami na ito na ano. Mas production na talaga. Ang galing ni sir na hinahanap mo rin yung market mo. Oh, yung meron ako ngayong market sa sa Cubao. Pwede Sa sabihin. farmers? Farmers. So 50 kilos A day? a day ang requirement nila. Nawala ako. So yung nga sinasabi ko kay Mayor dati, baka pwede niya matulungan na ma-expand natin to sa ibang mga farmers na sila rin mag-grow sila. Kung wala silang, halimbawa, hindi nila kaya na, sa akin na ibenta. Para ako ang magbibenta ng buong sa farmers. Pero kung kukumpletuhin mo yon, gaano kadaming bags yon? May estimate ka gaya na, sir? nito, dahil 2,000 ito, 2,000 doon, di mga 4,000, tapos doon siguro mga 10,000, siguro mga 20,000 kaya kung mag-ano. Yung 50 kilos a day? Oo, kaya na. Kaya na. Wow. Kasi kung 5 ito, halimbawa dalawa, 5, 10 na ito eh. Tapos makakuha ka pa rin ng mga 10,000 doon. So kaya. Magkano mo nabebenta per kilo? Ngayon, 190 yung aking bentahan. Pero Nakapak na yan? Sa farmers, yun ang sinasabi sa farmers sa akin, mga 250 nakapak na. Nakapak na. Pero yun nga, makada. Per kilo or 1/4? Yung 1/4, 1/2. 1/4, Pero bali ang total ng 1 kilo, papatak siya na 250. 250. Pero pagka hindi siya unpack siya na parang ilalagay Diretso lang, diretso lang, 190 ang bigayan ko rito. Maganda. Pero sabi nila, mura pa rin daw yun eh. Actually. Mura pa rin daw na ano. At saka malapit ka lang ng farmers. Ay, sa ano nga lang, sa mga empleyado lang ni Mayor sa kanya. Ubus na. Ubus na. Tapos, dami na yung mga local din Pag gano'n, sir, pag gano'n nakalaki ang production mo, dapat ikaw na gumawa ng sarili mong fruiting bag. Oh, yun nga, doon kami papunta ron, no. Alright, so Sir Toto, ito na yung kiddie pool na senior pool. Okay, bakit ho ang dami yung pool? Hindi nga, ito kasi late ito, mga comments ba ng mga customers din na patula kayong kiddie pool baka may mga pambata masyadong malalim. Kaya nagawa ito. Pero mostly ka naman ang gumagamit, yung matatanda. Doon daw sa nahihirapan na sila. Nahihirapan sila. So dito sila. At may video okay rin, so pag may food sila, dyan na sila kakain. Diyan na rin sila kakain. Kaya yun, nadagdag yun. Kasi nga para ma-accommodate sila lahat. Kasi minsan, yung trend... Bitin. Bitin na eh. So ito, mayroon pa rin sa taas. Kung gagawin din ito. So parang, ang inano ko yan, 100 na hanggang baba. Mga 100 na rin na fax kayang ano. So parang exclusive na nila ito. Exclusive na rin ito. Parang isang package na ito na sa kanila. Ito naman, sir. Matatanda rin na kailangan nila ng toilet eh. So, ito. Gagawin toilet yan. Tapos yan, heated actually ito. Heated jacuzzi. Jacuzzi pala. So paggagabi, kung medyo nilalamig sila, huwag silang mahiya na maligo dahil mainit pa rin yan. According sa temperatura na gusto nila dahil may heater kami. Kaya niyang palamigin yan within 15 minutes yata. Oh, bilis. Actually, ito 5 minutes, then i-ano niya yan, i-drop niya yung water na niya. Then, ipapump niya pataas. So, mga, more or less, mga ganun, mga 15 minutes siguro, ano na nila yung init ng pool. Ito, iba rin to. Ito yung 4.5, 4.5 feet. Parang sarap maligo. Masarap diyan chill-chill na upo ka lang rito. Kaya dinesign ito talaga para sa yung kwento-kwentuhan. Na nakakapaglangoy ka pa rin kung gusto mo lumangoy. Pero tama na kasi pag sobrang laki, hindi na kayo magkakausap. Dito pwede sila mag-usap-usap. May mga upuan pa rin siya sa paikot. Oh. Bagong-bago rin. Tapos meron pa isa dito, sir. Meron pa isa rito. Yung punta natin. 4 feet, sige. Itong 4.5 yung pinakamalalim. Ayun, yung 5 yan, sa baba. Itong 5. Yun sa papuntan jacuzzi. 5, 4.5, 4.
Sarap maligo. Oo. Nagsuswimming ka rin dito, sir? Oh, kami dalawa ni Mrs. Si Mrs. actually mahilig siya sa ano, Normally, gabi? gabi. Gabi na ligo rito. Mga apo namin, naka-ano na rin yan. Mga apo namin. Pagbabakasyon nila. Ayan, Sir Toto. Nakakatawa yung kwenta ninyo. Sobrang fulfilling yung career ninyo. Tapos ngayon, retired kayo. And yet, Not very tired. Not- Retired but not tired. Not very tired. and this time, gusto mo naman advocacy. Oh, yes. Oh. And you want to help yung ordinaryong mga workers. Okay, so doon ako masaya pag yung mga nakakasalamuha ko, mga ordinaryo. Kasi sawa na ako sa mga special na mga tao, mga VIP. Kaya gusto ko yung sa mga ano naman. Kaya gusto mo tuloy-tuloy ang construction dito para makapag-bigay ka ng trabaho. So, pagbalik mo siguro rito, sir, baka, imbitahin kita ulit rito. Yes, sir. Para Sir, ano po yung lesson sa buhay ninyo? Hindi, actually, yung, ang ko talaga, yung work hard, work smart, tapos yung kailangan hindi ka nang aapi ng tao, yun ang palaging sinasabi ko sa kahit sa mga anak ko Di ba na kayo medyo ng kaunti, galit ako talaga pag may naapi yung ibang tao. Parang ganun. So, yan na. Tapos yung mag-ipon. Hindi yung habang buhay kasi Kung habang nagtatrabaho ka, dapat may ipon Kaya palagi yung sinasabi yung Pareto Principle. Naniniwala ko rin sa Pareto Principle Paano yun, sir? Yung Pareto Principle actually is 20-80. So, 20% you have to save ka talaga. Pero yung 80% kahit kahit gastusin mo, walang problema. Pero basta meron kang 20%. Na So, pagka inano mo lang yan, you will not go broke. Kahit pagka retired ka na, masabi mo, ay, tama yung ginawa ko. Pero si Mrs. hindi pa rito Parehini talaga Kasi more than 20% ang iniipon. Which is good. Oo. Kasi ako medyo magastos ako na tao. Anong pinagagastosan mo, sir? Nga ako, mahilig akong mamigay. Mamigay. Yung talaga, kaya binibigyan ako ng 20 niyan Kaya yung ang Pareto niya is 20 lang ang aking araw-araw. Itnib kung tawagin niya Itnib mo, 20. 20. So may allowance ako 20. Kahit nasa Macau pa ako, 20 lang yun. Kaya pagka nagkabilihan ng tigi-isang daan na kotse, wala akong pambili. Kasi 20 lang yung aking Ano to, sir? Bio-N. Research ito galing ito ng UP. Pwede sa rice, pwede sa gulay, pwede sa ornamental plants. Pwede sa punong kahoy. Okay. Ang trabaho nito, microbes ito na pag nandun sa lupa, dadami siya sa lupa para lahat-lahat 15. 17 kasama yun. Ayan. Thank you. Oo. Salamat. Yan, sir. Oo, maganda pati sa mga flowers. Pwede. Rin, Pwede, sir. Okay. Basta ang ibubudbud mo lang yan dyan sa... Paikot o direct na, Kahit direkta, kahit paikot, ganyan. Tama-tama. Sabog mo lang, pero diligan mo kaagad. Okay. Tapos huwag yung tanghaling tapat. Oo. Kasi microbes to, mamamatay. So, sa hapon siguro ilagay sa hapon, madiligan ng maayos. Okay. Mas maganda kung may baon mo. Okay. So, mas maganda siguro yun, hukaya mo ng konti. Then, ilalagay pa ikot, then tabunan muli. Then, dilig. Dilig ng... Okay. Yan, sir. So, ito po, Bio-N. Galing ng research to ng UP Los Baños. Okay. Pero proven na ito. Kaya, yung company, si Agri Specialist, siya ang nag-adapt. Okay. Agri Specialist. Inano na niya, minas-produce na niya. Sir. Okay. Thank you, sir. Sige. Pagka sa susunod, imbitahin ko kayo sa Romblon, sir. Ay, opo. Exciting po yan. Sige, Romblon. We are coming soon. Nina Sir Buddy. Agribusiness. How it works. Thank you, sir. Sa palaging panonood, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.